Yes, hello guys, welcome back to my channel. I'm VJ and you are now watching another episode of my reaction for today. For today guys, I'm going to react on another interesting video. Nakakatawa ito guys. So, this is from Balintanaw. Marami akong napapanood at nare-react na videos from Balintanaw. Mga nakakatawang video to So, mga kandidatong natalo dahil sa palpak na pakulo. This is pertaining to the last elections that we had. Let's go guys and get some laugh. Ayaw ninyo kay Pastor? Tapos na ang botohan pero hindi pa tapos ang kaliwat ka ng Bardagulan. Ayan ang naging bunga sa naging pakulo ng mga kandidato sa panahon ng kanilang pangangampanya. Mga kandidatong todo effort manligaw at sumayaw. Kandidatong nagbudot sa entablado pero sa bilang ng boto'y kapos at umuwing talo. Ang entro ng mga kandidatong effort ay todo pero sablay pagdating sa boto. Ito ang kapalpak na gimmick ng mga kandidato. Okay. At sa una nating eksena, bida ang gimmick at budots ni Luis Manzano sa pagpili ng vice-gobernador ay Oo nga no, hindi ko akalaing tumakbo pala siya last elections. Akala ko kinakampanya lang niya si Vilma Santos, pero siya pala talaga tumakbo din. But unluckily, si Lucky ay hindi lucky. So hindi siya nanalo guys. Dapat daw kayang gawin ito. Ang sisiguraduhin kong vice ko ay kayang gawin ko. A few moments later. Tila hindi umubra ang paandar ni Kuya Lucky. Ending, katunggali niya pa rin ang nagwagi. Aba, Luis, mas magaling pa ata magbudot si Dodo dahil ang sambayanan mas pinili siyang iboto. Atin namang balikan ng mga banat na binitawan ni dating Mayora Hani Lacuna. Kung inyong matatandaan, dating Mayora ayaw makabalik si Isko sa Maynila. Huwag kayong bumalik! Sa huli, ni Isko muling nakabalik sa trono. Wala na babalik! Huwag kayong bumalik! Mafia. Real talk, man. Pero kung may bumalik, meron din niya. Magaling din naman kasi si Isko. Kahit nandun ako sa Manila, nang nandun ako sa Manila, yun ang mga sabi-sabi ng mga friends ko. Lalo na yung taga Manila City talaga. Sabi nila, anong panahon ni Isko talaga, really, very clean talaga yung Manila. Ngayon, parang bumalik na naman siya. Yung mga basura, tapos yung order, yung peace and order sa Manila, parang naging chaotic, sabi nila. Kaya siguro nila pinabalik talaga si Isko. At ang hindi na makakabalik. Panahon sa mga nag-alay ng kanilang lakas, talino at kakayahan sa pagsama sa ating kampanya. Buong kababaang nating tinatanggap ang kapasyahan ng higit na nakarami sa atin. Sa'yo! Talo! Dumako naman tayo sa Cebu. Gwen Garcia, hindi na... Ito talaga yung pinaka-highlight. Kasi yung Cebu province is, if not the most, one of the vote-rich provinces in the Philippines. Sino ang governor dyan? Talaga, pinaka-powerful. Diba? Kasi ang daming botante dyan So, ito yung nangyari, no? Naging highlight yung Cebu. Rin ata makakabalik pa. Ang resulta ng botohan ay hindi nadaan sa kanyang mga galawan. Basta, bukis mo na ko. Matatandaan ang banat ng dating gobernadora na kailan pa daw may bagong gobernador paggising niya. Alang kaniya, gobernador na siya. Gitawag man niya yung kaugalingon o gobernador. Natuhog pa ko nga pagbata na ako bago ng gobernador. Naging totoo, no? Parang naging jinx yung sinabi niya. Naku madam, paano ba yan? Ay bago ng gobernador, hindi ka nagigising yan. At nang manalo ang katunggaliyang si Pambay 4, ang banat niya sa dating gobernador mas mabilis pa sa alas 4. Hindi yung alam yung lie. Kasi may nag-viral kasi dito sa, hindi ko lang alam sa anong area yon. Yung crocodile, nangagat ng tao.
ang pangalan ng crocodile ay si Lalay. So, kaya naging viral yung Lalay, di ba? But anyways, ito kasi, ayaw kasing umalis ni Gwen Garcia dito sa office niya. Kaya sinabi ni Pam na umalis ka na. Biguring makapasok si Kuya Will sa Senado. Natatandaan, simula ng kanyang pangangampanya para ibalik ang tanong niya. Ikaw nga sumagot sa tanong. Nanat din siya sa mga taong ayaw bumoto sa artista. Kung kailan ninanais na daw nilang tumulong, aba, ayaw patanggapin ng masa. Kampanya, hinahanap artista. Pag nanonood kayo ng sinehan, sino ba pinanonood yung artista? Oo. Pag nakikinig kayo ng music, sino ba pinakinggan kayo? Entertainer. Well, let's go back to Singapore. Paano nila ginagawa yung elections nila? May merit yan. According to merit. Hindi pwedeng tumakbo yung may kaso, yung walang pinag-aralan, di ba? Yung ganon, yung sikat lang, hindi pwedeng tumakbo yan. Ang inaano talaga nila is yung track record, malinis na track record. Tapos may ibubuga. So, sa atin kasi dito sa Pilipinas, kung marunong ka lang bumasa at sumulat, 'di ba? Pwede ka nang tumakbo. Magiging instant senador or instant congressman ka diyan kahit wala kang alam sa batas. So, ito yung very sad for us, right? Dapat siguro i-amend ganon yung law natin sa pagpa-file ng candidacy. Dapat merong ganong qualification. Kasi nga sabi nila, tayo nga ng mga ordinaryong Pilipino mag-a-apply ng trabaho, hinihingan pa tayo ng experience, hinihingan tayo ng civil service. Sila walang ganyan. So automatic, 'di ba? So parang naging unfair siya sa ating mga workers. But anyways, Tumatakbo na kami at pag gusto namin magservisyo, ayaw nyo? That's a nonsense. I can't believe this, okay? Ay, nako. That's a nonsense, everyone. A few moments later. pero naging 22 naman siya, 22nd place naman siya. Di naman Isang malaking kawalan naman daw para sa Pilipinas ang pagkatalo ni Pastor Kibuloy. Oh? Kay Pastor? Ayon sa ilan niyang tagasunod, mawawalan na raw ng gabay ang Senado pagkat hindi binoto ang may-ari ng mundo. Ayaw ninyo kay Pastor? You did not give our country, the Philippines, the chance to have a good leader. Oh? Di kami bangag! Yun ang masasabi ko sa inyo. Ayaw ninyo? Walang mawawala kay Pastor. Aha. Babalik at babalik sa amin. Aha. At ami pang palalaguin kingdom. Aha. Super excited naman itong ating bida. Sara Diskaya noong araw ng botohan, bit-bit ang energy parang nasa concert lang. At hindi niya alam sa boto siya'y matatambakan. Sama-sama tayo sa Lunes! Sino to? Sa Pasig. Okay. Ay, sana all! Talo. Pero ika nga niya okay lang daw dahil winner pa rin siya. Winner pa rin ako. Kasi sa pangangampanya ay pumayat daw siya. Kaya winner pa rin sa timbangan kahit hindi na sa bilangan. Winner pa rin ako. Bakit? Guys, pumayat ako. Isang pangarap ko na mula bata pa ako. Gusto ko mamayat. Wala kaming pakialam! Mula sa mga hindi pinalad, pumunta naman tayo sa mga nanalo. Ang Congress Meow ng Dasma, Kiko Barsagan na laging may meow-tastic na pakulo. Pasado bilang kongresista sa lugar ng Dasma. Saan ka nga ba At least dalhin ng iyong pagkahumaling sa pusa? Number 1. Pero ang ating Congress Meow hindi pa tapos sa kanyang pakulo. Maging sa araw ng proklamasyon, lumabas naman ang pagiging boksingero nito. Ginagawa mo! Siyempre, kung may At least may joker. Congress Meow Kiko, may wow dagat Kiko din tayong kilala. Aha. Kahit na ilang beses sumablay ang mga pakulo. Ito palang kinain niya, hindi pala sa dahon ng saging kayo yung mga bashers dyan. Hindi pala dahon ng saging yung kinain niya. Ni Kiko Pangilinan, panalo pa rin pagdating sa botohan. Wow, diba?
That's number 5 pa. Di man laging swak ang kanyang mga gimmick. Pero sa Senado, siya na may muling magbabalik. Ang may paiyak-iyak na Sharon Cuneta, tila may big surprise sa kanyang asawa. Aba, hindi lang winner sa Senado, double victory ang nakamit ni Kiko. Only pares at soft drinks na sana sa Senado, naging bato pa matapos na hindi makapasok ang vendors party list ni Diwata kung saan-saan na napadpad at kung ano-anong paandar ang ginawa, hindi pa rin sapat upang partido ay maiangat. At least nakakuha siya ng 86,422. So, sa susunod niyan, baka aangat na yan. Magtinda na lang siya ng Paris, di ba? Tiyan naman sa umpisa, labis ang kanyang pagkadismaya. Pero di kalaunan, ang pagkatalo ay natanggap naman ni Diwata. Talo ka, Diwata. Ano naman ngayon? Talo. Hindi naman lahat panalo. May talo. Ibig sabihin, hindi para sa amin yung pagkatalo. Mayroong para sa amin. Ganun lang yun. Relax lang, chill lang. Pero ganun pa man, maraming salamat pa rin sa mga sumuporta. Ganun talaga ang laban. Hindi lahat pinapalad na panalo. Mayroon talaga natatalo, may nananalo. Diba? Kahit sa party list, diba? Kahit sa party list system, dapat yung mga ginagawa nilang nominee, yung mga attorney, may alam sa batas. Kasi magiging congressman sila eh. Hindi yung yung naging sikat lang na artista na wala namang alam kung paano gagawin yung batas kasi nagbabalang kasi sila ng batas eh. Dapat mga attorney yung mga nominees nila. So to the point na hindi kami na siguro yung mga artista gagawin na lang endorsers, di ba? So tanggap namin yon, di ba? Pero ganun pa man, maraming salamat. Kung may award sa pinakamasipag sumayaw, si Bong Revilla na ata yan. Sa bawat kampanya, kudots ang kanyang daladala. Sa araw. Kay Elias to eh, yung moves niya. Butuhan, tila hindi na siya makakabudots kailanman. Lang sa kakabudots itong ating bida, sa Senado ay hindi na makakabudots pa. Nagbudots si Bong Revilla sa Senado. Kaya ayos yan, kaya magbudots na tayo lahat. A few moments later. Diba? Number 14 naman siya. Hindi naman masyadong nasa laylayan talaga siya. Sa'yo. Talo. Dahil nangyari na ang mga dapat mangyari. Talo ang mga dapat matalo. At ganon din sa mga nanalo. Maging kamulatan sana ito na kahit ano pang pakulo ang gawin ng mga kandidato kung wala sa gawa ang kusay. Sayang lang ang sayaw, kanta at mala concert na ibinigay. Sa huli ang tunay na boto, hindi nabibili sa good vibes o kwel ang gimmick, kundi sa tiwala ng taong bayan na sawa na sa palabas at uwaw sa tunay na serbisyo. At dito na nagtatapos mga eksenang hitik sa kaganapan. Sa ating paghahanap, good vibes ang natagpuan. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like para laging updated sa mga kwelang eksena. Hanggang sa muli, mga tropa! Okay, so that's mga kandidatang natalo dahil sa palpak na pakulo. Funny election fails 2025. That's from Balin Tanaw. Thank you so much guys for watching this episode. And I'm gonna be watching contests like this in my next episode. For now guys, thank you and bye-bye.